Isipin mo na nasa loob ka ng isang bus. Tapos umaandar kayo sa isang paakyat na kalsada, yung zigzag road. Okay? Tapos bigla na lang nawala ng preno yung sinasakyan nyo. Grabe, nakakatakot yan. 'Di ba? Nagsimulang umatras ng mabilis yung bus pababa sa bangin. Sa ganong sitwasyon habang nagkakagulo at nagsisigawan yung lahat ng tao sa paligid mo, sino ba yung una mong tatawagin? Siyempre, pamilya ko. O kaya, tatawag ako sa Diyos. Tatawagin mo magulang mo, pulis o yung Diyos, di ba? Pero paano kung sabihin ko sa'yo na para sa ilang tao, sa ganyang klaseng pinakamatinding bingit ng kamatayan, ang unang pangalan na isinisigaw nila ay pangalan ng isang lalaking nakilala lang nila online? Sa isang online video call ba ito? Oo, sa isang video call lang. Parang nakakagulat, di ba? Napakagandang simula niyan. Kasi, nakasanayan na natin na kapag pinag-uusapan yung malalim na pananampalataya at mga himala, ang naiisip agad natin ay yung mga lumang simbahan o malalaking templo. Tama, yung mga tradisyonal. Oo, yung mga sinaunang tradisyon. Pero ang pangangailangan mo bilang tao para makaramdam ng kaligtasan hindi naman nagbabago. Naghahanap lang talaga ito ng bagong entablado. Bagong platform, kumbaga. Eksakto. At minsan, ang entabladong iyon ay isang simpleng Zoom screen kung saan nakikinig lang ang mga tao habang nakamute yung mga mic nila. At iyan mismo yung bubuksan natin ngayon sa deep dive na ito. Para sa iyo na nakikinig sa atin ngayon, papasukin natin yung isang napaka-kakaibang mundo ng isang komunidad na nabuo online. At may mga dokumento tayong hawak para dyan, di ba? Oo, marami tayong sources ngayon. Meron tayong hawak na mga dokumento mula pa noong taong 2013. Nandyan yung mga isinulat na pinamagatang 3Ps. Tapos yung isa ay manggamot at mangangaral. At meron ding mga listahan ng striking statements. Ang daming materyales niya na. Sobra. Tapos bukod pa dyan, meron din tayong higit sa 1 oras na audio recording mula sa isang live na Zoom meeting nila nitong nagdaang March 2026 lang. Bago lang pala talaga. Oo, sariwang-sariwa pa. At ang sentro ng lahat ng ito ay isang leader spiritual na nagngangalang Narciso Olalo. Gusto nating intindihin kung bakit ganito na lang katindi yung kapit ng mga tao sa kanya. Ano ba talaga yung nangyayari sa loob ng grupong ito? Oo, at bakit kaya nitong baguhin yung takbo ng buhay ng mga miyembro nito? Pero teka, bago tayo magsimula na mulang usapan, kailangan ko lang ipaalala sa mga nakikinig na ang layunin natin dito ay hindi para patunayan o pasinungalingan kung totoo ba yung mga himala o paniniwala nila. Tama, neutral lang tayo dito. Oo, inilalahad lang natin kung ano yung nasa loob mismo ng mga dokumento at audio recording na ito para mas maunawaan mo yung pananaw ng komunidad nila. Wala tayong ginakampihan dito. Salamat sa paalalang yan kasi madaling mag-judge agad, di ba, kapag ganitong usapan? Sobra. Kaya ang pinakamagandang paraan para maunawaan natin itong mundo nila ay tingnan kung saan ba sila nagsisimula. Ano ba yung pundasyon ng paniniwala nila? Okay, himayin natin ito. Ayon sa mga dokumento na hawak natin, lalo na doon sa tinatawag nilang 3Ps at doon sa manggamot at mangangaral, inilatag ni Olalo yung tatlong napakasimpleng hakbang. Ano yung mga pina yan? Bale, ito yung kagsisisi sa mga kasalanan, pagbabago sa mga maling paniniwala at higit sa lahat, lubos na paniniwala. Parang basic na aral sa maraming relihiyon, ah. Oo, sa unang tingin, ngunit yung hinihingi niyang paniniwala ay may isang napakalinaw na kondisyon. Dapat kang maniwala na siya ay ginagamit lamang bilang isang kasangkapan ng Diyos. Kasangkapan, napaka-importanting salita niyan sa konteksto nila. Teka, bago tayo lumayo, himayin nga natin yung salitang kasangkapan. Kasi sa mga dokumento niya, may linya ron na sinasabi raw ng Diyos sa kanya, "Ako ang nagpapagaling pero ikaw ang nanggagamot." Nililinaw niya agad kung ano lang yung papel niya. Pilit niyang pinaghihiwala yung sarili niya sa mismong source ng kapangyarihan. Para mas madali nating ma-imagine, nakikinig ka man ngayon sa kotse o naghuhugas ng pinggan,
Ihalin tulad natin ito sa isang delivery rider. Uy, magandang comparison niya na. Paano mo nasabi? Kasi kapag umorder ka ng pagkain sa app, di ba? Hindi naman yung rider ang naghiwa ng sibuyas, hindi siya yung nagluto sa kusina, at lalong hindi siya ang bumili ng mga ingredients sa palengke. Siya lang yung naghatid ng mainit na pagkain sa pintuan mo. Tama. Sa paningin ng mga miyembro niya, si Olalo yung rider. Si Jesus o yung Diyos ang kusinero. Eksakto yan. At kung titignan natin kung paano gumagana yung isip ng tao, nakakabighani kung gaano kabisa yung linyang iginuhit niya dyan. Pero sandali lang, hindi ba parang napakagaling na lusot din yan? Paanong lusot? Parang isa itong napakatalinong butas na sinadya niya. Kasi kung siya lang yung rider, ibig sabihin, nakukuha niya yung lahat ng papuri kapag dumating ng maayos yung pagkain. Ang galing mo naman o lalo sa lawat. Oo nga, no? Payo kapag pumalpak. Yun na nga eh. Kapag panis yung pagkain o may mali sa order, ang dali niyang masabi na, huwag niyo akong sisihin. Nagde-deliver lang ako, baka may mali sa pagkakagawa sa itaas o baka may mali sa pagtanggap ninyo. Talagang inilalayo niya yung sarili niya sa anumang responsibilidad kapag pumalya yung mga pangako. 'Di ba? Hindi ba't brilliant pero medyo nakakaduda yung setup na yun? Yan mismong dahilan kung bakit napakatibay ng sistema niya. Sa sosyolohiya kasi ng mga ganitong alternative na grupo, yung pag-aangkin ng pagka-Diyos ay sobrang mapanganib. Kasi kapag nagkamali ka, tatos na. Oo, kapag sinabi mong ikaw mismo yung Diyos, tapos may isang miyembrong namatay sa sakit, sira na agad yung kredibilidad mo, di ba? Pero sa pamamagitan ng pagbaba niya sa kanyang sarili bilang isang hamak na kasangkapan, inaalis niya yung direktang sisi sa balikat niya. Safe siya palagi. Pero kasabay nito, huwag nating kalimutan na pinapanatili pa rin niya yung kapangyarihan sa loob ng grupo. Bakit? Paano niya ginagawa yun kung rider lang siya? Dahil hindi mo matatanggap yung grasya kung hindi dadaan sa kanya. Wala kasing delivery kung walang rider, di ba? Kaya kahit sinasabi niyang tao lang siya, siya pa rin yung pinakamahalagang tulay patungo sa kaligtasan. Ito ay isang psychological na baluti. Grabe, nakakabaliw isipin na ang ganyang kasimpleng konsepto nagiging sandigan ng buhay at kamatayan para sa mga miyembro niya. At dito na tayo papasok sa mga kwento na maririnig mismo natin doon sa audio recording. Ito nga yung galing sa Zoom call noong March 2026, di ba? Oo, ito na yon. Ito yung mga extreme survival stories talaga ng mga OFBs. Para sa iyo na nakikinig sa atin ngayon, isipin mo yung sitwasyon ni Christine. Yung taga-UAE ba ito? Oo, si Christine na nagtatrabaho sa United Arab Emirates. Kinukwento niya doon sa Zoom call yung naranasan nilang matinding pagbaha at nakakabinging pagkidlat. Galing daw sila sa palengke tapos biglang bumuhos yung malakas na bagyo. Lalo na doon, hindi naman madalas bumagyo kaya siguro nakakapanik talaga. Sobra. Sa gitna ng takot na baka matumbahan ng puno o kaya malunod sa baha, ano yung ginawa nila? Tinawag nila yung pangalan ni Tatay Nars o Olalo, kasabay ng pangalan ni Jesus. Para hingin yung gabay niya para makauri ng ligtas. Oo, at nakauwi nga sila. Pero wait, mas malala yung nangyari kay Bilma na taga Cebu. Balikan natin yung inikukwento ko kanina sa mismong intro natin. Ay oo yung sa bus na nawala ng prelo. Oo, ito yon. Nakasakay si Bilma sa isang Mazda bus. Umuungol na raw yung makina paakyat doon sa zigzag road. Tapos bigla na lang, boom, nawala ng preno. Nakakakilabot isipin niya na. Umatras ng umatras pababa yung bus. Habang sumisigaw yung lahat, si Bilma, 3 beses daw na tumawag sa pangalan ni Olalo at ni Jesus. Ang kwento niya sumalpok yung bus sa isang malaking bato tapos naihagis si Bilma sa ibabaw mismo ng bato na yon. At himalang nakaligtas yan ng walang galos, di ba? Oo,
Oo, walang galos. Pero ito yung nakakakilabot na part doon. Nawalan na daw ng gasolina yung tangke ng bus, naputol na yung linya ng gas, pero patuloy pa rin daw itong umaandar ng walang gas. Parang imposible sa physics yun ah. 'Di ba? Nabangga pa nga nila yung isang kotse sa likod tapos nadurog ito, pero walang namatay sa mga pasahero. Si Vilma nakaligtas habang yakap yung cellphone niya. Ang gusto ko lang maintindihan dito, bakit si Olalo? Anong ibig mong sabihin? Guji? Dahil yan sa limitasyon ng utak natin pagdating sa matinding krisis o takot. Paanong limitasyon? Kapag nawalan tayo ng kontrol sa paligid natin, tulad nung bus na mabilis na umaatras pababa sa bangin, yung isip natin desperadong maghanap ng isang bagay na mas tangible, isang bagay na nakikita o naririnig. So parang physical na anchor, kumbaga. Oo, ang pananampalataya nagiging psychological na angkla. Ang konsepto kasi ng Diyos para sa marami ay napakalawak at medyo abstract. Pero si Ulalo, naririnig nila yung boses niya linggo-linggo sa Zoom. Nakikita pa nila yung mukha niya sa screen, di ba? Tama. Ang pagbanggit sa isang tiyak na tao nagbibigay ng ilusyon ng kontrol sa isang sitwasyon na wala ka talagang laban. At hindi lang pangalan niya yung nagiging kalasago anchor nila Sa pag-aaral natin ng recording, gumagamit din sila ng mga literal na bagay. Yung mga binasbasan niya. Oo, lagi nilang binabanggit yung kalamansi at langis na binasbasan daw ni Olalo. May kwento pa nga doon tungkol sa nawawalang cellphone. Nawala sa isang paaralan at ayon, di ba? Oo, isang buwan na daw hinahanap doon sa school. Ini-check na lahat ng CCTV, wala taga. Tapos kinausap ng miyembro si Olalo. Sabi ni Olalo, na-misplace lang daw. Pagkatapos nun, umakit siya sa bubong ng storage at nakita doon yung cellphone. Isang buwan na nandun, hindi nakita. Tapos nahanap dahil sa kanya. Diba? Tapos may isa pa, yung alaga niyang pusa, lupay-pay na at parang malapit ng mamatay. Anong ginawa? Pinahiran niya nung binasbasang langis yung mukha at tiyan nung pusa. Gumaling ba? Makalipas lang daw ang ilang oras, naglalaro na ulit at kumakain yung pusa. Parang ginagawa talaga nilang anting-anting yung mga bagay na ito At yan, napakahalagang bahagi ng tinatawag nating physical manifestation ng proteksyon nila. Gusto ng tao na may nahahawakan sila, di ba? Oo, para mas ramdam yung presence. Yung langis at kalamansi ginagawang totoo at buhay yung pananampalataya nila. Kapag pinahiran mo yung pusa ng langis tapos gumaling ito, sa isip mo, boom, meron kang pisikal na pruweba na gumagana talaga yung kapangyarihan ng grupo. Pero dito ako medyo naguluhan nang pakinggan ko ng buo yung audio recording nila. Bakit? Anong meron? Kasi kapag narinig mo yung tungkol sa mga himalang ito, pagpapahid ng langis, pagtawag ng pangalan para huminto yung bus, nang walang gas, ang aasahan mo isang grupo na tuluyang itinakwil yung modernong siyensya at medisina. Na puro na lang pananalig at magic yung sagot nila sa lahat. Oo, iisipin mo, sasabihin ng leader na huwag kayong pupunta sa doktor, langis lang katapat niyan. Pero alam mo, kabaliktaran yung nangyari sa usapan Napaka-practical ng mga payo ni Olalo. At yan mismo yung ikinagulat ng maraming nagsusuri sa mga ganitong uri ng alternative na grupo. Naghahain ito ng isang mahalagang tanong kung paano ba talaga sila nag-ooperate. Halimbawa, doon sa call, may isang miyembro na dumadaing na nahihirapan daw siyang umihi. Tapos may nakitang bakterya sa test niya. Parang UTI yata ito Anong inasahan mong isasagot niya? Diba asa ka na, nasasabihin niya, inumin mo itong binasbasang tubig ko at gagaling ka. Pero hindi. Ang sabi niya mismo dun sa babae, ituloy daw yung pag-inom ng niresetang antibiotics ng doktor. At sabayan ng pag-inom ng buko juice araw-araw para luminis yung daluyan ng ihi. Very medical and scientific yung approach. Oo. Tapos, sa isa namang lalaki na nagrereklamo ng pananakit ng kasukasuan dahil sa gout, agad niyang pinuna yung diet nito. Sabi niya tigilan daw yung pagkain ng mga lamang loob at lalo na yung dinuguan. Siyensya pa rin ang basihan niya dun. Kahit nga kay Vilma, yung nakaligtas sa bus, di ba?
Inabisuhan niya itong magpa-x-ray ng baga at puso dun sa HR nila sa trabaho para sure. Kaya nga ipinapasunod niya yung mga miyembro sa proseso ng medisina at ng lipunan natin. Paano nangyari iyon? Paanong nagsasama yung paniniwala sa basbas ng kalamansi tapos sabay inom ng antibiotic sa iisang mundo? Hindi ba parang magkasalungat iyon? Hindi siya magkasalungat, kundi isang napakatalinong balanse na sadyang ginawa niya. Pag-isipan mo itong mabuti ha. Kung puro himala lang yung ipinapangako mo at sinabihan mo yung miyembro na itapon yung gamot nila, anong mangyayari kapag hindi gumaling yung malubhan nilang sakit? E di guguho yung buong paniniwala ng grupo sa kanya. Mabubuko siya. Exactly. Pero dahil pinaghalo ni Olalo yung supranatural na basbas tulad sa tubig at langis, tapos yung practical na loika tulad ng medisina, nililikha niya yung isang perfectong sitwasyon kung saan hindi siya matatalo. Wait, ipaliwanag mo nga Ilan, paanong hindi matatalo? Simple lang. Kapag yung pasyente ay gumaling mula sa UTI, sasabihin ng miyembro, salamat po Tatay Nurse. Sa gabay mo at sa basbas mo, gumaling ako. Oo, aakin yung credit ng basbas. Pero kapag naman hindi agad gumaling yung pasyente, napakadaling sabihin ni Olano na baka kasi hindi mo inom ng tama yung antibiotics mo o kaya sumaway ka sa diet mo at kumain ka ng dinuguan kaya umatake ulit yung gout mo. Ay, oo nga no. Laging may fallback siya. Sa ganitong paraan, palaging buo yung imahe niya bilang tagapagligtas at palaging may rasyonal o logical na dahilan kapag pumalya yung kalusugan ng isang miyembro. Nakikita mo yung talino doon? Ibinibigay niya yung espiritual na ginhawa habang ginagamit yung siyensya bilang safety net niya. Wow! Nakakabilib na medyo nakakatakot yung pagiging efektibo niyan. At itong pagiging practical niya, hindi lang pang-medical ha? Oo, pati sa usapang pinansyal yan eh. Oo, dun sa recording nandun si Keno, isang miyembro na nagtanong sa kanya tungkol sa pera. Sabi ni Keno, nagpapautang daw siya na may 10% na tubo o interes. Tapos nakokonsensya si Keno, di ba? Oo, kinakabahan siya baka daw kasi kasalanan sa Diyos yung ginagawa niya. Parang usury ba kahit may usapan sila nung umutang? Ako personally, inasahan ko na papagalitan siya ni Olalo. Nasasabihin niyang masama yung magpatubo. Pero iba yung sagot niya, di ba? Oo, ang sagot niya, patas na negosyo lang daw iyon. Pati nga raw mga bangko may ganyang sistema. Patas na laban lang daw yun sa buhay. Dahil ang mas pinapahalagahan ni Olalo sa sitwasyong iyon ay yung pagiging totoo sa sarili ng mismong miyembro niya. Totoo yan. Ipinaliwanag niya ng maagi kay Keno. Sabi niya, huwag kang mag-ilusyon na isa kang malaking pilantropo o bayani na tumutulong sa kapwa dahil lang nagpautang ka. Kung maniningil ka rin naman ng 10% na tubo bukas, negosyo yan. Kumikita ka. Napaka-pragmatic ng pananaw niya dyan. Ang tunay na tulong daw, sabi ni Olalo, yung dinukot mo sa bulsa mo, yung pera, ibinigay mo, at kinalimutan mo na, wala kang hinihintay na kapalit. Kapag naghintay ka ng tubo, hindi iyon tulong. Diba't napakatama nung lohikang iyon? Napakatama. At lalo pa nating nakita yung ganitong klaseng grounded na pananaw nang harapin niya yung issue ng emotional at mental health, lalo na para sa mga OFW natin eh. Narinig natin sa recording yung kaso ni Hila, di ba? Ay oo, ito yung isa sa pinakamabigat na bahagi ng Zoom meeting nila for me. Nakakadurog ng puso yung iyak niya doon eh. Kung ikaw ay nakikinig ngayon sa podcast, sa deep dive natin, subukan mong i-imagine yung sitwasyon ni Hila. Nasa isang malamig na kwarto siya sa abroad, mag-isa, nakatitig sa screen ng laptop niya, umiiyak siya habang kinakausap si Olalo. Homesick na homesick yung tao. Sinasabi niya na bigla na lang siyang kinakain ng matinding kalungkutan. Yung walang tiyak na dahilan, pero pakiramdam mo na dudurog yung puso mo dahil malayo ka sa pamilya mo sa Pilipinas. Kung ikaw yung tatanungin, anong sasabihin mo sa kanya doon? Kung ako kakausap kay Hila, baka sabihin ko, umuwi ka na lang kung hindi mo na talaga kaya. O kaya bibigyan ko siya ng malambing na comfort, di ba? Pero si Olalo, binigyan siya ng tinatawag nating tough love o medyo matapang na pagmamahal. Pera yung ibinunggad niya kay Hila. Diretso sa punto eh. Sabi niya, nandyan ka para kumita.
umalis ka sa Pilipinas para may maipadala sa mga anak mo. Grabe naman yon, di ba? Umiiyak na nga yung tao, pera at obligasyon pa rin yung isinagot. Hindi ba masyadong malamig or harsh yon para sa isang leader espiritual? Baka nga malamig pakinggan sa umpisa, pero pag-isipan natin kung bakit niya ginawa iyon sa kanya. Kapag ang isang tao nalulunod sa emosyon at kalungkutan, lalo na sa abroad, yung pagbigay ng purong awa, baka lalo lang magpalubog sa kanya sa depresyon. Baka lalong umiyak at hindi na pumasok sa trabaho, di ba? Tama. Sa pamamagitan ng pagpapaalala kay Hila tungkol sa pera at sa pamilya niya, inihagis ni Ulalo yung isang matibay na lubid pabalik sa realidad. Ibinabalik niya yung focus ng miyembro sa rasyonal na dahilan kung bakit siya nagtitiis doon sa malamig na kwartong iyon. Na may purpose siya kaya siya nandun. Oo, kasi kung magpapatalo siya sa lungkot at uuwi ng walang ipon, mas lalong magiging bangungot yung buhay niya pagbalik sa Pilipinas dahil lahat ng galaw ngayon may bayad. Ginising niya yung miyembro upang makapagpatuloy sa buhay. Ito yung paraan niya nung pag-aalaga sa loob ng community niya. Ngayon, malinaw na kung paano niya pinoprotektahan at pinapanday yung pag-iisip ng mga taong naniniwala sa kanya sa loob. Pero paano naman niya tinitignan yung mga nasa labas? Yung mga hindi kasali sa grupo nila. Oo, yung mga katulad natin na nag-uusap ngayon. Dito natin gagamitin yung isang napakalakas na metafora na makikita natin sa mga isinulat niya at binanggit din niya mismo sa video call. Ang turing niya sa mga hindi naniniwala ay buhangin at ang mga mapalalad na maliligtas ay ang graba. Buhangin at graba. Ito ay isang napakabigat na paghahambing kung susuriin nating mabuti, ha? Ipapaliwanag ko dun sa mga nakikinig sa atin. Ayon kay Olalo, yung mga hindi naniniwala at mapapahamak daw parang buhangin. Napakarami nila, bilyon-bilyon. Pero yung mga maliligtas daw na kasama nila ay kasing dami lang ng graba. Napakakonti lang talaga ng graba kumpara sa buhangin, di ba? Oo, at ang nakakapagtataka ay sinabi rin niya na wala raw siyang pilitan na ginagawa. Hindi daw siya manghihikayat ng sapilitan para lang dumami sila. Ipapaubayanan na lang daw niya sa Diyos kung saan pupunta yung mga hindi naniniwala sa kanya. Very hands-off yung approach niya. Teka, hindi ba reverse psychology na ito? Sa halip na takutin niya yung mga tao para sumali, tulad ng ginagawa ng ibang kulto, sinasabi niyang hindi siya namimilit. Paano naging epektibo yung ganitong estilo? Epektibo yan dahil ginagamit nito yung likas nating pagnanais na maging special bilang tao. Ang buhangin, di ba mura lang, kalat kahit saan at napakadaling liparin ng hangin. Oo, kahit saan may buhangin eh. Pero ang graba ay mabigat. Pinipili iyan para gawing matibay na pundasyon sa mga bahay at bihira lang din kumpara sa buhangin. Sa pamamagitan ng metaporan ito, tinataniman niya ng isang malakas na pakiramdam ng pagiging nakakataas yung mga miyembro niya. Feeling nila elite. Nilililiha niya yung pag-iisip na sila ay pinili, na sila ay espesyal, at yung mga nasa labas ay karaniwan lamang na makapahamak. Pinapatibay nito yung katapatan nila nang hindi siya nagmumukhang diktador na namimilit, kusa silang kumakapit kasi ayaw nilang maging buhangin. At para mas lalong iparamdam sa kanila na mas magaling sila bilang mga graba, walang habas din niyang pinupuna yung mga malalaking tradisyon ng ibang establishong relihiyon. Oo, sa tagtitipon nila marami siyang binira dun, di ba? Sobra. Halimbawa, pinuna niya yung Ash Wednesday, kung saan tinatatakan ng abusa noo yung mga Katoliko, di ba? Tanong niya, nakakabura ba talaga iyon ng kasalanan? Medyo direktang atake yun sa tradisyon, ha? Bumatikos din siya tungkol sa Holy Week. Ginagawa lang daw itong malaking negosyo ng iba. Yung mga mahahabang prosesyon, yung pagtitinda ng kandila at tubig doon sa kalsada, lahat daw iyon ay para lang kumita ng pera. Pati nga yung pagdarasal sa mga rebulto, tinawag niyang pananalangin sa bato na wala namang pandinig. Makikita natin dito kung paano niya ginagawang kabaliktaran o parang kontrapelo yung malalaking relihiyon. Muli pinapaalala ko, neutral tayo dito pero sa perspective niya, upang tumibay ang isang maliit na grupo, kailangan nilang lumikha ng isang malinaw na kalaban sa labas. Na sila yung tama, tapos yung labas, puro negosyo lang.
At marami siyang bala dyan dahil may experience siya. Ikinwento niya mismo doon sa Zoom meeting na naging musikero siya noon sa iba't ibang simbahan. Tumugtog pala siya dati. Oo, tumugtog daw siya ng bass at electric guitar sa mga Katoliko, sa mga Baptist, at pati sa mga pagtitipon ng mga Assembly of God doon sa mga bundok. Nakita raw niya lahat ng nangyayari sa likod ng mga kurtina, kaya ganun na lang yung pagpuna niya. At yan din siguro ang dahilan kung bakit meron siyang napakahigpit na utos sa mga miyembro niya. Yung tinatawag nilang bawal ang take-out na paniniwala. Oo. Isa ito sa pinaka-striking rules nila. Ipaliwanag nga natin kung ano ba yung ibig niyang sabihin sa take-out na yan. Ikaw magkwento, nung context niyan, paano ba yan nag-umpisa dun sa call? Nanggaling ito doon sa isang kwento ng miyembro na dumalo raw sa isang misang alay para sa namatay niyang ama. Sabi ni Olalo, okay lang mamandaw na umattend para magpakita ng respeto doon sa patay. Wala namang masama doon. Pero ito yung malaking pero, bawal daw iuwi o i-take out yung mga doktrina at paniniwala mula doon sa simbahang iyon, pabalik sa grupo nila. Hindi pwedeng ihalo yung mga lumang tradisyon sa bago nilang turo. Dapat dalisay lang yung paniniwala nila sa kanya bilang kasangkapan. Sa madaling salita, bawal talaga yung paghalo-halo ng iba't ibang tradisyon. Gusto niyang manatiling walang bahid yung kaisipan ng kanyang mga tagasunod. Para hindi makontaminate, kumbaga. Oo, isa itong mekanismo upang masigurong walang ibang kaisipan ang sisira sa pagkakaisa ng komunidad. Kung magdadala ka kasi ng ideya mula sa labas, baka magsimula kang mag-isip o magduda At yan yung pinakainiisan ng anumang leader ng ganitong grupo. Talagang kumpleto yung ginawa niyang pagbabakod sa mga graba niya. Kaya kung titingnan natin ng buo yung lahat ng natuklasan natin ngayon sa mga dokumento at audio recording, nakikita natin yung isang napakatibay na mundo. Paano mo ibubuod yan para sa mga nakikinig? Nagsisimula tayo sa simpleng pagtanggap nila na siya ay tulay lang o kasangkapan, siya yung rider, hindi yung kusinero. Pagkatapos nakita natin kung paanong ang paniniwalang iyon nagiging ultimate kalasag ng mga miyembro sa pinakamatitinding krisis nila. Tulad nung sa UAE na baha at dun sa umatras na basa Cebu. Tama. Tapos, naisingit din natin yung matalinong pagbabalanse niya nung siyensya at ng basbas, yung pag-inom ng buko juice kasabay ng antibiotic sa UTI, o yung pag-iwas sa dinuguan, o yung pagpapa-x-ray nang hindi iniiwan yung pananampalataya kay Tatay Nars. At yung pinaahuli yung paghihiwalay nila sa labas. Oo, sa huli, nasaksihan natin kung paano nila pinapatibay yung pader nila sa paniniwalang sila lang yung natatanging grava, habang pinupuna yung mga negosyo raw sa likod ng mga tradisyonal na relihiyon. Ngayon, tatanungin ko yung nakikinig sa atin. Bakit ba natin kailangang intindihin ito? Bakit mahalaga para sa iyo na malaman kung paano gumagalaw yung mga grupong ito sa Zoom? O nga, anong point nito sa buhay nila? Dahil tayo, nabubuhay sa isang mundong punong-puno ng informasyon na madalas sobrang nakakalula. Isipin mo na lang, napakadali ng mag-research ngayon, di ba? Isang pindot mo lang sa phone mo, nakikita mo na yung sagot sa lahat ng bagay. O nga, lahat na Google na natin Pero bakit kahit nasa kamay na natin yung teknolohiya, patuloy pa rin yung paghanap natin ng mga community na tulad nito? Ipinapakita ng grupo ni Olalo na hindi lang purong impormasyon yung kailangan natin bilang tao. Emosyon at koneksyon? Di ba? Oo, ang kailangan natin ay makaramdam na tayo ay kabilang sa isang lugar, na may isang taong makikinig sa simpleng pag-iyak natin dahil malayo tayo sa pamilya natin dun sa abroad, o tutulong sa atin na maunawaan kung bakit sumasakit yung tuhod natin. Sa gitna kasi ng magulong mundo, ang hinahanap talaga natin ay kaayusan. At yan mismo yung gusto kong iwan sa iyo ngayon, kaibigan. Pagkatapos mong makinig sa pag-uusap nating ito, subukan mong itanong sa sarili mo. Sa panahon ngayon na napakadali na nating magtanong sa anumang AI o makina kung ano ba yung dapat gawin kapag nawalan ng preno yung sasakyan mo o kapag kinakain ka na ng lungkot sa ibang bansa, Bakit hindi sapat yun, di ba? oo, bakit hindi sapat yung mga makina at data? Bakit meron pa rin tayong napakalalim na pangangailangan na isuko yung mga
pinakamalalim nating takot at pag-asa sa isang taong may boses. Sa isang figura na nagsasabing, ako ang kumakausap sa itaas para sa inyo. Ano yung sinasabi niyan tungkol sa patuloy nating pagkauhaw sa personal na connection? Napakalalim na katanungan yan para pag-isipan. Marahil, gaano man tayo kamoderno ngayon, ang himala at kaligtasan na hinahanap natin hindi na lang nangyayari sa mga malalaking simbahan o tuktok ng bundok. Nangyayari na ito sa isang maliit na palisukat ng video sa screen mo na laging handang makinig at kumonekta sa oras na kailangan mo. Hanggang sa muli nating pagsilip sa mga kwento ng ating mundo, maraming salamat sa pakikinig.